So, good morning again guys. For today's vlog, tayo po ay magre-repair ng direct digital controller. No? Ito po yung ginagamit sa automation system ng building. Ito po yung nagko-control kung ibang facilities, no, na nakakontrol po dito sa building management system. It's an old system po, pero hanggang ngayon po ginagamit pa rin natin. Ito yung sikat na technology noong dekada 90 or dekada 90. Dahil nga po wala na po tayo ganong mabiling ganitong direct digital controller. So ang ginagawa po natin ay nire-repair pa po natin kasi pwede pa naman pong i-repair kung ang mga sira po lang ay mga capacitors. But yung mga bago po kasi na direct digital controller po ay mga chips na po ang nakalagay sa loob, and masyado na pong mahal. Kung bibili pa po ng bago. Samahan niyo po ako sa pagre-repair po ng napakamahal na direct digital controllers po. So yun, subong papalit tayo ng isang capacitor dito, so mag-ingat yung paglalagay kasi po sumasabog po ito pagka nag-short o baliktad, negative ni kinabitan mo ng positive, tapos yung positive na side nakabitan mo ng negative. Ito yung pumuputok po, na parang pag tumunog yan, parang 38. Yung ganitong kalaki, parang 38 na yung tunog po, putok ng 38. So para sigurado tayo nakakapit, kiskisin yung paa. Para sigurado tayong kakapit yung LED. So ito po ingat, tingnan yung positive side, tingnan rin yung negative side kasi po pag magbaliktad, magkamali, puputok lang naman po, kailangan makakagulat. Okay? So ito pala po, itong device na to, yung direct digital controller po. So kaya nga po tayo ginagawa na po natin ng paraan, tinatry nating magawa makagawa man tayo ng isa. Okay? Laking bagay na rin po 'yon, tipid sa company. Maganda po sana mag-repair ng ganito kung merong oscilloscope kasi point to point, mache-check mo yung wave, wavelength, mache-check mo. So doon pa lang, doon sa oscilloscope, malalaman mo na kung saan mga pyesa ang may problema. So importante sana yung oscilloscope, Sa mga ganitong sirkito, kailangan ng oscilloscope. Pero yung mga bago ngayon chips na kasi hindi na basta nare-repair kasi hindi mo alam yung value ng mga pyesa at saka kung anong klaseng pyesa 'yan. Iba na po kasi ngayon, chips na. So dahil pa ito po yung mga dati pa na pyesa, so alam mo pa yung value ng resistor, yung capacitor, makikita mo pa anong value niya or anong capacitance. Yung diode, makikita mo pa. Ngayon po hindi na. Pati yung transistor. Yung transistor naman ngayon, yung mga bago ngayon na chips, transistor na, meron pa ring number. Nakikita mo, minsan, gamitan mo na lang ng magnifying lens at saka hindi mo na kailangan na ganitong soldering iron, Kailangan mo na siya ng hot air. Hot air na ang pagtanggal. So ito po, mahabang proseso po ito kasi hanap pa tayo ng pyesa para dito sa isa, So dalawa kasi tinanggal natin capacitor. And kakabitan po natin, saka natin po iti-test, So pag nalagyan na po natin, nakahanap po tayo ng ibang pyesa rito, iti-test na naman po natin, ipa-power up natin. Okay po? So ito, pinalitan natin to, saka ito. So nangahoy lang tayo. Ito bago ito, bago. So lalagyan lang natin ng supply, So meron naman. Okay. So ipa-power up natin, Lagyan lang natin ng supply. So ito po yung 24 volts na. Ito.
24 volts. AC. AC. So, kikita nyo. Yun. Okay. So, ito na po, no. May power na. So, wala yung leak. Dito kasi minsan umiilaw, no. Nung nakaraan, umiilaw to. So, yung leak niya. So, sabi ko nga, suspect ako. Ito, yung capacitor. Kasi karamihan, minsan pagka shorted or nagli-leak na, ay nagkakaroon po ng problema, no. So, yung positive, pag nag-leak, nagsasama. Minsan umiinit. Kinabitan na natin ng supply na 24 volts. Ayan, nag-power na, kung mapapansin nyo. Okay. Ayan. So, stable naman yung blink niya. At wala tayong nakikita dito. Dati kasi meron tayong nakikita dyan na umiilaw na biblink-blink-blink kahit hindi nakakabit yung combus. So, nagsuspetsa ka tayo doon sa capacitor, naglilik. So, ngayon pinalitan natin. At ito. So, although ito po ay sa iba nating kinuha. So, ayan. Normal lang yon, nawawala. So, ito, nawala na po yung blink dito na umiilaw yan dati. So, hindi naman siya ka-bright, pero ibig sabihin, may umiilaw na maliit. So, ibig sabihin, may naglilik talaga. Okay? May supply mapunta siya rito, kahit na hindi dapat. So, ngayon, kakabitan po natin ng combus. Saka natin i-detect po sa computer. Kung mababasa niya po yung serial number. Okay? So, ito na nga po, no, yung communication bus. So, kakabitan natin. Kung mapapansin nyo, magbabago po yung configuration ng mga ilaw dito, yung LED. Ito po. Okay? Yan. So, titingnan natin yung positive, no? Positive ng combus. Okay? Yung shield. Okay? At saka yung negative. So, ayan, makikita nyo, nagbago. Okay? Ayan, nagbago. So, nagbiblink. Okay, normal lang yan. So, siya, steady. Ayan. So, makikita po nyo yung pinakagitna, yung orange. Makikita nyo po yung orange, no? Re-roll po yan ng program. Ayan. Iba yung pulse niya po, ano? So, ganyan po siya. Itong orange. Okay? So, kailangan matapos yan. At malapit na matapos yung pag-reload ng program. So, dapat magbago na yung blink yan. Okay? Tayin lang natin matapos yung ayun po, tapos na nga po yung pag-reload ng program, nagbi-blink na lang. So, tingnan nyo yung pulse niya, iba na. Okay? Ayan, yan ang normal. So, dito, tapos na. So, check naman natin yung kanyang program kung nag-reload siya. So, close na natin ito. Then, check natin ulit yung Infinity program niya. Okay, ayun, meron na po siyang kung mapapansin nyo, meron na pong current line. So, kanina, blanco po yan. So, ibig sabihin po, no, success po yung ating ginawa ng pag-repair ng isang controller ng automation system natin dito sa building. So, dahil okay na po, no, tatanggalin na natin yung supply and babalik na po sa natin sa dati, no. Lang natin yung ilalim para at least naman malinis. So, babalik natin siya. Ayan. Okay. So, lagyan na lang natin ng battery. Malinisan yung contact. Okay. Ayan. So, positive side, yung may itim.
Okay, charan, gawa na po ang isang controller.